Amen ba tani ana? Mao ni ang gusto na akong i-share sa atong tanan, the great harvest. Ingay mong katapad, the great harvest. Pagtanaw nimo ang pulong sa Ginoo, puno siya sa kamatuoran nga naghisgot nga ang alanihon hinog na kaayo. Let me proceed to that verse in the book of first verse, please. No, atong tanawon usa ka verse sa Bible nga maghisgot niya na Luke chapter 10 verse number 2. Ayan. Sa New King James Version, then he said to them, the harvest truly is great. The harvest truly is great. But the laborers are few. Therefore, pray to the Lord of the harvest to send out laborers into the harvests. Mao ni ang picture igsoon nga gisyo ni Jesus Christ sa iyang time samtang niya siya sa kalibutan. Og kini nga sumbingay, this is a parable nga iyang gihisgutan, is likened to a farmland or field. Iyang gilikened ang mao nga parable aron mag-draw siya og right message una sa iyang mga disciples down to the people nga naminaw sa iya. Iya kining gi-connect sa real situation sa mga people nga wala pa nag-serve sa Ginoo. So aron dali nga masabtan ang message, iyang gipakita ang field of a ripe harvest sa mga gitanom. Lapad kaayo ang iyang nakitaan nga harbisonon, pero dunay problema nga iyang nakita. Walay mag-aani, walay mo harvests. Where in fact, iyang gi-confirm ngon siya, the harvest truly is great. In other translation, the harvest is plentiful. Pirting daghana gyud. Ang problema, walay laborers. Sa ato pa, ang trabaho lapad, way mo trabaho. So in other words, dili tinuod nga walay trabaho. Dili tinuod. Kaya ang tinuod, lapad kaayo ang trabaho unon. Ang problema, walay mo trabaho. Is that an amen? So kung imong tanaw ng real nga picture, grabe ang trabaho, grabe ang opportunity. Kanya lang, walay willing. Kung naaman siguro, ingnon lang nato sa practical, mamili. Kay gusto og comfort, gusto og hayahay lang, gusto ka nang mulingkod lang, makadawat na. Mao na nga klase nga laborer, wa ginayayo. Pag laborer gani, ingnay mong katapad, muhago, gyud. Laborer gani. Okay? So adunay certain effort na pagabuhaton, kay laborer ang iyang description. Wala nangita si Lord og mga sitting pretty nga mga people, kundi nangita siya og laborer. Mo labor, mo trabaho, mo kayod gyud. Nga naman dunay dakong harvests. So therefore ingon siya, butangan natog solusyon. Unsa ang solusyon? Ask the Lord of the harvest. Unang solusyon, preparation in prayer. Mangayo. Ingnay mong katapad, mangayo. Ask of the Lord of the harvest. Kinsa madayang tag-iya sa harvest? Si Lord di maday gihapon. Ask the Lord of the harvests. Therefore, ingon siya to send out workers into His. Iyaha di ay. So ang tanan nga itong makita, iyaha ni. Si Lord naghulat lang sa mo respond, mutubag. Muna even sa mga first-timer o mga pila palang kabulan dinhi nga naga-join or tuigda of course atong journey. Nasabta nato nga dinhi sa atong journey sa church. Kay church mangyapon ang tawag ani sa kalibutan, simbahan mangyapon ni.
Ayaw mo pag-expect nga kung gikan mo sa other nga mga churches, the same ra gyapon ang buhato nato dinhi sa inyong churches nga gigikanan. Naata dinhi para kubkubo nato ang word ni Lord, atong sabto ni apply nato para magkaroon og other or another manifestation nga different, manifestation nga gi-design ni Lord sa ato nga mahitabo sa imong kinabuhi. Kung kaniadto ang imong mindset, religious ka lang, kay na kay religion, muadto ka sa simbahan, wala kay buhaton, wala gani kay notebook, wala gani kay Bible nga dala, this time maghimo kag certain adjustments. Amen ba tani ana? Unsa may difference sa imong gigikanan kaniadto og sa karon nga niya ka dinhi? Dapat makita nimo. Physically as well, physical. So therefore si Lord nagingon siya as the Lord of the harvests. Ang tanan magsugod sa burden in the heart. Because kung ikaw dili ka makapray for a harvest, for a burden for others, ang next niya na dili ka makatrabaho kay wala gani ka nagpray. Kaya ang una niyong pagabuhaton, magkaroon kag burden in the heart. Burden, kabugaton ba? Concern. So paano ka magkaroon concern when you ask of the Lord for a harvest? Nga magkaroon og manifestation sa imo nga Lord, kini nga harvest nagkinahanglan og worker. Og ang tinuod, ang tanan nga nagampo, sila rapod ang tubag. Bisan pa magampo ka pa, Lord, padad-i sila Ginoo magwawali. Pagmata nimo wa manggiman adtog magwawali. Sunod mga adlaw, Lord, padad-i sila magwawali ang akong mga loved ones. Wala man gihapon. Lord, padad-i sila magwawali, Lord, para maluwas sila. Wala gihapon. Ikalima nimo ampo, Lord, ako na ang muadto. Nga naman, nag-increase ng burden sa imong heart. Ang kabugaton nimo ni samot na siya kabugat nga ako man ang qualified person nga mag-share sa ila because first of all, I have already the burden in my heart. So therefore, aton isang tanawon nga aspect sa atong nga life tungod kay si Lord nagatanaw unsa ang atong gikinahanglan. Duhay tulo dinhi ka punto actually nga atong balik-balikan lang out ani nga single verse. Number 1 nga point, the harvest field. Ingnan yung katapad, harvest field. So naana ang harvest field. Ang ikaduha nga kung nakita din nga lesson is the harvesters. Ingna ang imong katapad, the harvesters. So kung naay harvest field, nagkinahanglan og harvesters. Ang ikatulo nga kung nakita sa mga verse is the harvests. So tulo ni, 3 in 1. Dunay harvest field, dunay harvesters, o dunay harvests. Bahalag magka-interchange ni sila, pero the concept is still the same. Nga ang real nga situation is, dunay field nga ripe na sa harvests, o nagkinahanglan og harvesters, kaya dunay harvest nga dapat i-harvest. Di ba mo naglibog na? So dili pwede nga na harvest fields nga walay harvesters o walay harvests. Meaning sa harvest nga gipasabot nako dunay abot. Lisod pod nga nang harvest ka unya way abot. Kita na mo nga nang harvest. Amang kagikan nang harvest asay abot wa lagi. Way klaro nga harvest to. Abi nimo nang harvest nagsuroy-suroy ra di ay. Dito pod sa field nagsuroy. Ang problema, pag uli niya sa balay, way dala. Way binugkot. Ay nagsuroy. Dili seryoso. No? So pwede uban-uban, pero wag plano mang harvest. Pa-picture, kuyog. Abot isa ka tuig, asa ni mong disciple? Wa lagi. Uy, di ba sige kuyog? Unsay tawag ato niya? Salimpusa. Nabay sa limpusa sa kingdom ni Lord? Wala. Tanan, involved. Ingay mong katapad, apil ka. So ako lang gisama na sa ka nga teksto, but adonay different din nga point na gusto na ko emphasize. Unang-una, atong tanawon ang real nga situation sa atong nasod. Para mag-decide ta kung naambagay
gikinahanglan nga harvest o wala. Gamay lang nga murag trivia ni siya. Sa Pilipinas karon aduna nay 119 million nga Pilipino. Pila na ta sa Pilipinas? 119. So according sa survey, actually sa IOP dahil ni siya, evangelical denomination churches. Dili na siya churches, evangelical denominations na. Independent and then mga denomination, that is 1,000. Dili churches. Stand corrected for that statistics. So evangelical denomination, dili lang simbahan but denomination. Okay? Like Assemblies of God, Kamako, Foursquare, denomination siya. So according sa Philippine Evangelical Churches of PCAC, doon ay 1,000 registered denominations. And in total ang tanan nga evangelical Christians out of 119 na alay 14 million nga professing Christians. Pag yung nga kag professing Christians, ang uban ana wa pa ginay klaro. Unsa man ang professing Christian? Gipanganak lang sa denomination apil-apil. Walay personal nga relationship sa Ginoo. Pero at least ang record is 14 million. So out sa 119, 14 million ra. Unya ka ng 14 million, sa laon pa gyud na. Pangutana, doon na ba'y tinuod nga harvest ang Pilipinas? Doon na ba'y tinuod nga ripe for harvest ang Pilipinas, I should say? Oy, walay tingog. So naabatay dakong harvest nga gikinahanglan sa gawas. Amen, out of it. So kana pa lang gamay lang nga picture, pero gusto na ako maghuna-huna ta karon og global. Og even local, no, local o global. Ay lang paguna-una sa imong kaugalingon. Kay kasagaran manggil sa ato nga gina-break ka ng maguna-una ra gitas ng kaugalingon. Importante ako, nangalagad ko sa Ginoo, okay na ko, agamay na akong pamilya, nangalagad okay na may dili. You have to prepare yourself kay naay grabe nga buluhaton nga gihatag si Lord. Muna ayaw mo kakurat nga sige tag-advocate diri sa ato, mangabig tagalag, magsuroy ta, nangadto ta sa mga silingan, magkonekta sa ilaha, kay dako kayo ang alanihon. And you know what? Mauni ang makapalangan sa pagbalik ni Jesus. So sa ato padugay pa ta, mahanaw aning kalibutan na, kung mauni ang picture. Kaya we cannot afford nga atong kinabuhi, the same lang gihapon, kay dugay pa ta mamatay. Kaya kung dili ka magplano og insakto sa imong kaugalingon, instead na mahimo kang blessing sa uban, one day ikaw mismo nahimo kang burden. Imbes na ikaw naunta ang mangabig sa uban, one day ikaw na say naghinahinay og ka-backslide. Imbes unta ikaw na magdasig nga to sa uban, one day ikaw na pud ang nagsigig padasig. Kaya ang imong leader nagbalik-balik na lang tahon sa imo. Oh, wala lagi kay simba. Simba ha. Simba na po. Sunbulan. Uy, ang imong leader, ikaw ragid taon ang iyong balik-balikan. Nakuha ninyo eh? That's why kung mag-made up ka sa imong mind, dapat di ay mong establish ko, dapat di ay mong position ko, dapat di ay masabtan ako ang calling ni Lord sa ako, kay naapay 100 million nga luwasonon si Lord sa Pilipinas alone. Na sila'y mga religion lang. Pero kung walay personal relasyon kay Jesus Christ, mo ni gusto na ito ipaklaro nga mensahe. Kaya ang point nato din is all about understanding the message of salvation, and that message is that everyone will come to know Jesus as their Lord and personal Savior. That is the message. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Unless and until ang usa ka tao makigrelasyon kay Jesus Christ, wala siya katungod nga mo enter sa kingdom of heaven. That's the message. That's why kung masabtan nato ni una, i-ensure ni mo sa imong kagalingon, dapat sigurado ka. Because one day kung ikaw sigurado, it's easy for you to share your testimony to the person nga imong i-connect.
Nga dili nimo siya inganyohon sa religion, but inganyohon nimo siya sa pakigrelasyon, and sa dihang magsugod sa pakigrelasyon, mag-spend time siya sa word ni Lord, and it's up to God Himself and His word nga mag-change sa iyang physical situation o even sa iyang mind and heart when that person sama nimo karon nagabasa ka sa Bible. Amen. Gusto na ako ni again i-clear sa ato because naidakong buluhaton tulumanon nga gihatag o gipabuhat si Lord sa atong tanan. John chapter 4 verse 35. Dunay mga argumento usahay nga sama nini ang mindset. Si Jesus Christ mismo iyang gi-rebuke ang iyang mga disciple. Yung sa iyang gingon, do you not say, nagingon mo ba? There are still 4 months and then comes the harvest. Unya na lang, 4 months pa, 4 years pa. Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. In other translation, they are already ripe for harvest. Ripe na. Kung nakasabot ka, ikaw farmer, o bisag dili ka farmer, pinagi sa principle, common principle, pag naa kay makit-an nga hinog na, unsa may mong buhaton, anang hinog na. Pupuon yun mo na kay hinog na. Kay, kung dili nyo na siya pupuon kay hinog na, moing ka nga, balikan lang nako na. Pagbalik nimo, naunhan ka na sa langgam. Or paghangin, nahulog na, di na mapuslan, kay nalata na. Kay nga naman, nagpalangan-langan ka pa. Kanang imong silingan, basig lata na. Kanang imong higala, basig dunot na. Pag adto nimo nanimaho na. Kay nga naman, naglangan-langan ka. Kini nga urgency na gusto ni Lord, masabta na itong tanan. Gikinahanglan, mapahaluna ni sa atong kasing-kasing. So ingon ang pulong sa Ginoo, I tell you, sultihan ko kamo, open your eyes. Nag-una diha sa imong personal understanding. Kining eyes nga gisgutan, both the naked eyes and the spiritual eyes, understanding ni, understand, sabto na to, ingon si Lord. Kay natay kinaiya nga procrastinations. Ugma na lang, sunod na lang. Karon na ang gikinahanglan, nga naman, mauna ang time. Kamo mo paano ni masayran ng imong higala, imong silingan, imong kaila, ripe na for harvest, kanang time nga nagka-problema sila. Kanang time nga nay trouble sa ila, kana harbisono na na. Sanggiono na na. Pero kanang time nga nagsuroy-suroy pa, katong nagruling hayaw pa, kay feeling okay ang life. Lisod pa na nimo imbitahon. Kana bitang muadtog bakasyon, ya imbitahon nimo nimba, adi pa na nimo makaya pag paimbita pag simba kay bakasyon. Asay may malipayon ang simba o ang bakasyon. Bakasyon. Oh. Pag wala pa spiritual understanding, unsa may bibo? Beach or church? Or beach. Bibo dito. Unsa may bibo? Party, Domingos buntag o simba? Kay nay bunyag, nay unsa diha, nay pista. Bibo dito. Sa church. Permanente man ang church. So maglisod ka sa pag-invite kung sama na, but you pray. Inay mong katapad, you pray. Kaya ang tanan mag-start sa prayer. Pag na kay burden one day, kanang man nagruling hayaw, mag-start na sila problema. Og diha na nga time, can I pray for you? Unsay problema nimo? Pag mo start na nag-open, harbisono na yan. Those are mga simple ways nga ginahatag ni Lord sa ato. Ayaw pug sa tong feeling niya, nindot pa yung career. Ayaw sa, lugwayi sana, lugwayi. Or in fact, kung wise ka nga person, wise ka nga disciple, mag-pray ka, Lord, padadig concern, Lord, padadig problema, Lord. Okay ra na nga mag-pray ka kay Lord. Anyway, si Lord naman ang mutubag eh.
Ayaw lang siya padungga. Ay napaglabay niya ba? Lord, unta, magka-problema na sila, Lord. Wala. Mag-away na mo. Na kay opportunity. Kay Lord lang, between you and the Lord. And Lord, nako'y burden na niya akong silingan, akong pamilya, Lord. Pag nagka-problema ni Lord, send me, Lord. These are the ways, I believe, nga ginahatag ni Lord sa secret ni nato, nga gusto ni Lord ma-establish sa atong tanan. Para masabta nato, nga si Lord gusto niya nga kita mag-respond sa great harvest. Say the word, great harvest. In Mark chapter 4, verse 29, the same verse, ingon sa nini, but when the grain ripens, immediately he puts in the sickle because the harvest has come. Hallelujah. So, hipuson, atimanon, but when the grain ripens, say the word, immediately. Yan. Tomorrow afternoon, dunay wild sons nato dali, mga young people. Young people, time for you to bring the harvest. Nabay mga young people in the house? Kung young people ka, singgit o amen. Young people, dili man na young people nga tingog. Young people, shout amen. Ayan, medyo nikusog na. Magdala mog harvest og sa hapon diri alas 5:30. Wild sons. Amen. Para sa inyo ni nga buluhaton. Kasi part ni siya nga gina-establish nato nga even ang mga youth nato matigom sila sa right environment. Especially mag-opening na ang klase. Ato silang i-prepare nga dito silang mga eskwelahan, mahimo sila nga blessing dito, mahimo sila nga light dito. Amen. O mga estudyante, ako na ning gihatag nga instruction even before. Pagsulod sa klase, pagsugod sa klase, ang first week ni Ana, mag-election of officers. Gusto nako tanan taga GCM nga mag-eskwela presidente sa classroom. Kung walay mutar nimo sa presidente, vice president. Hangtod mahimo kang Prince Charming og Muse. Importante officer ka sa classroom. Kung walay mag-nominate nimo, ikaw ang I nominate myself to become president of this classroom. Siya ro may sa kini, isog kayo, kini atong presidente. Wala na election, appointed ka na. Nganong mao man atong instruction kay mag-lead ka sa imong room. Og mao ning dapat na kind of mindset nato because we really want to saturate and become light to the community. Tapos na ang era sa atong panahon kaniadto nga pag born again ka, pag nakaka kay Lord, secret lang ka sa sulod sa eskwelahan. Why nakasayod, basta kay magbinuutan lang ko dinhi, bahala na mo din na. Human na to nga era. Muadton ta sa next level. Kaya nga naman, that is our portion, become a leader. So immediately, he puts the sickle because the harvest has come. Iyang gi-prepare ang tanan. Giandam niya ang tanan. Giplastar niya ang tanan. Kay naa na ang harvest mo abot. So yung na imong katapad, pangandam. Tanan mga primary leaders, pangandam. Tanan 144 leaders, pangandam. Nga naman, doon ay mga tao nga moabot, manguhit na sila. Nakita na nila unsa ginahimo ni Lord. Gusto sila mahimong part, pero ang pangutana, asa sila mudikit. Kinsa asa sila musulod nga grupo. So pag kita ready tanan, maatiman nato sila. So with this particular nga verse sa Bible, gina-remind kita sa atong Ginoo, the grain is ripe. Grabe na ang harvest. The harvest is great, the grain is ripe, and the time is short. Time is short. No, kining tulo, very important nga point. No? Na ang harvest, great ang harvest. Can we move to the next? No, the grain is ripe and the time is short. Gusto nako makita nato ni mga igsoon. Mao man gud ni atong journey. Nganong nag-establish ta. Last Sunday nindot kang message, grabe. Pila ka puntos to, 12. Para lang gyud nga ma-establish ta unsa ta. Those are but the foundation. Very important tong tanan. And this time, as we have the foundation, made up your mind. This is the picture. The harvest is great. Pag yung ganit great, dili siya
hagdaw. Harvests. Mao na'y kalainan sa hagdaw ug harvest. Ang hagdaw salin, ang harvest ikaw gyud ang magsugod dito sa field nga ripe pa kaayo. And then hinog na. And then limited ang time. Mao tong ingon nako ganina sa inyo pag-start. Mga leaders or mga nahimong member pa karon pagsugod. Time is short. Kung ako sa imo maging wise ka, dut-dut ka sa training, dut-dut ka sa ginabuhat nato para si Lord mag-process sa imo one day, very soon, na nakay ginadala. Kasi mag-process ka to become a leader. Sa mga leaders na in mind pero wala pa'y manifestation, ayaw pagsugot nga sige ra kag panghagdaw. Dunay panon nga nagahulat sa atong tanan. Kung ikaw ka na nagsalig sa Ginoo tuo, mopakpaka sa imong kamot. Hallelujah. Thank you, Lord. Number 2, the harvesters. Ang problema, ang harvesters dinhi nga naman kulang. Luke chapter 10 verse 2, ibalik na to nga verse, dunay kakulangon, but the laborers are few. Gamay ra ang mag-aani. Wala na'y problema ang harvests. You know what? When I understand this message, pag-start na ako sa vision, I really confess to the Lord, ask for forgiveness. Ganon, before, grabe kalimited ang akong mind. Ingon ako, Lord, bisag unsaon ako, gamay ra manggiday, Lord, ang para sa ako. And I ask for forgiveness, ingon ko, Lord, forgive me. Sayop ang akong pagtuo, Lord. Sayop ang akong pundasyon. I need to made up my mind. Ngang kulang di ay, Lord, ang laborers. Wala day problema ang harvest. Wala day problema, Lord, ang anihon, ang kulang ang mag-aani. That's why I need to prepare the people para mahimo silang mga mag-aani. The prayer of Jesus is this, that the Lord of the harvest will send forth more laborers. So sa ato pa ang sending kay Lord, ang connection kay Lord. And the moment mag-connect ka kay Lord, definitely, ingon si Lord, I will prepare you to become harvesters, laborer to my harvest fields. Kaya ang tanan nga nakipagrelasyon kay Lord, process yourself, kay apil ka nga mahimong mag-aani. Say amen. Dili ka lang musulod sa presence of the Lord, mag-enjoy sa blessing ng Lord. I will prepare you because you are also a laborer for my harvest field. Ano kanindot mauni? Prunsita, kitang una. O gitagaan ta ni Lord aning opportunity. Kaya prepare yourself because God Himself, Jesus Christ Himself, nag-request siya nga mag-pray kita sa mga laborers nga moabot ngadto sa harvest field. I would like to declare to you this morning that you are the answer of Jesus' prayer. If you are that person, say amen. So, can you say it to yourself, Ingna, I am the answer to Jesus' prayer. Can you imagine that? Kinsang nag-pray? Si Jesus. Kinsang nag-prepare? Si Jesus. Ikaw karon ang yes, Lord, I will be part of that workforce, O Lord. Imagine that. Think of that. Grabe nga privilege. Wala na, tapos na ang mindset nato kanito nga kung mag-serve ka kay Lord, pag mga lagad ka kay Lord, ay wala nang kalipay, wala na. Kuha na, puro na ng KG. Kasi praise the Lord na tadiha. That is a big lie from the hell. Naa dinhi ang tinuod na kalipay. Naa dinhi ang tinuod na kadaugan. Naa dinhi ang tinuod nga blessing. Because ang atong employer, the one nga nagtawag sa ato nga naging yes, Lord, is the Lord of all, King of kings and the Lord of all. Pagpaka nato ang atong Ginoo niya na. Come on! Hallelujah! We are so privileged, igsoon. Think of that. Think of that. We are so privileged. Nagitagaan ni Lord aning opportunity. Of course, in Matthew chapter 28, very clear ang message nato din na it's all about making disciple. Making disciple, ingon siya din ha. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey.
teaching them to obey. Tudloan sila. Hangtod nga dili mag-obey, tudloan sila. Nganong dili mag-obey? Kay wa sila natudloan. Nganong dili mag-obey? Wa pa nakasabot. Teach them. Kaya ka na mga disciple nga dili pa mag-obey, wa pa nakasabot. Mao na nga dili mag-obey. Abi na to gahig ulo, walay gahig ulo. Amen ba? Wala lang na nakasabot pa. Kay kung makasabot na siya, bisag tungang gabi mamisita na sa iyang disciple. Bisag kadlawong dako, basta kay na'y panginahanglan, muadto na, mo connect na, mo tawag na, 3:00 kabuntagon para mag-morning prayer silang duha. Kasi nakasabot. Pero ang wala nakasabot nga disciple, nganong tungang gabi mang Diod lami mo nakatug, oy nganong magampo nganong didto manggita ibutang anang hourly prayer sa 3:00 nga lami mga akong hagok ana. Kana nga disciple nagkinahanglan pagpanabot. That's why nari ang word teaching them to obey. Kay kung walay obedience, walay tinuod nga panalangin. Pero kung naay obedience, excited ka sa tinuod ng panalangin nga maabot. Surayeg supak-supak, malangan, madugay. Unya ang ending ana, pagmahay ra gihapon. So, pwede nato likayan ang pagmahay kay adunay giandam si Lord sa ato. Nga attitude, character nga ma-develop, and that is all about obedience. Whenever you read from the Bible, obey. Gitudloan ka magpasaylo, ayaw na paglangan. Bana, gituluan ka, higugmaw ng asawa, ayaw na paglangan. Asawa, gitulungan sa Bible, magsamit sa bana, ayaw na paglangan. Ayaw butangi kondisyon. Mga anak, gitudluan nga ma-obey sa parents in the Lord, ayaw na paglalis. Obey lang. Amen. Sa imong journey, sa imong giving, nakabasa ka, nakatunan ka, doon ay nagtestimony, nagrema sa imo, ayaw na pagbagulbol, just obey. Word na ni Lord. Dili kinahanglan sabto nimo gyud tanan nga dapat kay balog ka sa tanang pasikot-sikot usa ka mag-obey kay dili ka makaabot dihang dapita kung sa mga ginagmayng butang wala nimo gihimo. Very important ni Igsoon, foundation nato ning tanan. So ang harvesters very relevant nga muadto dito sa harvest field. Dinhi ko maghatag og emphasis sa number 3, the harvest. Say the word, the harvest. Unsa man ning harvest, tulo ni siya. Number 1, produce. Number 2, ang process. Number 3, ang product. Very important ang harvests. Dili lang nimo basta dado ng harvests. Gikinhanglan una doon na siya'y produce. Pero kanang imong na-produce nga harvest, muadto ka sa kaduha, imo nang i-process. Say the word process. Kay kung dili nimo na ma-process, wala kay tamang produkto. Mga mag-uuma, kanang mais o kanang palay nga madala nato sa atong balay o sa atong bodega, dili na nimo basta-basta mapakinabangan not until iagi nimo nagproseso. Wala pa ko nakakitag balay nga ilang gilungag palay. Kita na mo? Unsay gilungag sa balay? Bugas. Dili palay. Pero ang gihatod, ang gidalagikan sa uma, palay. Pero giagi og proseso para mahimong bugas. Sa ato pa, likened siya sa atong journey, daghang abot. Salamat sa mga BIP, salamat sa mga leaders. Pero gikinahanglan ang proseso para mahimong humot nga dinurado. 7 tanner nga bugas. Paglungag pati silingan, lamia oy. Pero gani kung wala ayo ang pagproseso, napasagdan sa mag-uuma. Pagbulad niya sa init, bisag ulan, gipasagdan lang. Ulan rana, nga namay mabasa to kong palay. Iyang gipagaling, unsay mahitabo sa bugas.
madugmok, dili limpyo, sulay og lungag, way ganahan mo kaon. Bisag gutom. This is likened to our journey. Busa, bisag naa na ka sa church, produkto ka na, nagsimba ka na ka na sa cell group, pero kung wala ka nagpaproseso sa imong life sa sulod, one day, buutan ka lang, pero gyud mapuslan. Don't get me wrong. But this is the kind of life na gusto ni Lord masabtan nato. Because when I understand the journey of discipleship, sige na ko nang ingon sa atong intro, todo na ni. Kaniadto di ko ganahan na nang manghilabot og tao, mag-correct, sagdin na, sagdin ang Ginoo ana, sagding Holy Spirit anak niya. Mao na nga akong kinayakan ito sa pastor. But when I understand the kind of process kami ni pastora, dili pwede. I-schedule na, istoryahon na to na, i-connect na to na, kinsay leader ana, asa na unsa nga, tanan nga pamaagi, atong buhaton, kayang gusto nato, insakto, tama, og mapakinabangan nga produkto. Kay design na ni Lord. Say amen. Kaya kung masabtan nimo na, nindot kay ang imong submission nga naman, ang purpose niya na, mahimo kang tinuod nga galamiton. Mahimo kang tinuod nga iwag nga suga. Mahimo kang tinuod effective nga instrument. Pero gikinahanglan ka mo agig proseso. Kaya natay ginapang-ayos. Pero kung dili ka magpaayos, I tell you, half-baked ka, dili kaayo ka, kaaya-aya. Na sila kanon ni option. Kamo mo sa inyong option, nindot man na diha, pero mas maayo dito. Wala, option mo lang kakanunay. No? Kita nga mga mangyanaunay o restaurant, di ba? O diya ta mga on, lami man na diha, pero mas lami dito. Mahal man na diha, bahalag mahal, importante lami. Oh. Naman tayo anak nga kinaiya. You know what? The same in the spiritual journey nato. Ang reason nga ng mga tao madala nato sa church, doon na sila nakitaan nga something nga madraw sa ilang heart. Kinsa man na, ikaw man na. Kami actually nga pastor, secondary nami, layo nami, kay kamo man ang una mag-connect sa ilaha. Praise God, pag Sunday na sila din, uy, mao na atong pastor, si Pastor Charlie, si Pastor Ines, mao nang precious. Secondary nami. Pero ang pinakarason nga nung madala nato sila sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kanimo nga naproseso nga maayong produkto ka. Pagpaka nato si Lord niya na. Come on. Kaya very important ang product. Tanan nga nag-business. Very important ang product. Ingnan mong katapad, handle it with care. Kay product ni nga dapat excellent nga product. Class A kung unsa pa diha nga pangalan nimo. Aron lamang when somebody and someone makatake ana nga product mayon sila, dinhin ako. Sukion ko na ni. Kay every now and then ga-upgrade ga-update ang product. Nagasabay unsay gikinahanglan ug mao na ang atong journey igsoon. So what will it takes para makaabot ka ni anak nga pag-produce sa imong kinabuhi? Gikinahanglan ng imong full submission. Full submission. That's why ang picture nga gipakita nato karon dinhi is something like wala na'y problema ang gisyon ni Lord sa ato. Kaya ang ginadream nato na karong nga year mag-double atong number, walay problema kay Lord. Walay problema kay Lord. I-evaluate nato atong kaugalingon. Kay Lord, ingon siya na ang harvest field. Kulang lang kog harvesters. O kung daghang harvesters, ready na ang harvest dadon sa akong bodega. O sa diyang nana sa akong bodega, prepare them, process them, and then bring them out. For that is my product. Kaya dapat ang tanan dinhi nga niya nag-journey sa ato with us karon. I-mind na to unsa nasa tong kasing-kasing. Please, ayaw pagsugot nga imong life. Maura gihapon to niaging semana. Human ka nga niya dinhi. Made up your mind, train yourself.
develop that self in the Lord. Hilaki na sa Ginoo. Kung di man kakahilak during sa praise and worship, di man kakahilak sa prayer, pag uli ni mong balay din sa kwarto, hilaki na, Lord, gusto na ko, Lord, ani nga kind of life. And you know what? In that moment, the Holy Spirit will visit you and say, Anak, you are welcome. I have come to change your life. Be willing to submit. And this is the process. Spend time in the Lord. Spend time in my presence. Padayon sa imong doing in the altar, presensya na ko mo imong gikinahanglan. And you know what? Everything will just follow. Everything will just follow. Kay si Lord ang tag-iya sa tanan. So that's why very important here, ang product. Amen? Kita ang produkto nga gamiton sa Ginoo para mo balik dito sa harvest field. Kay balo ka mag-harvest. Kaya na mga declaration nga sa imong pagpangandam, unsa man ang tool nga imong gamiton kung mag-harvest ka. Of course, kung palay na, unsa imong gamiton? Garab. Garab gihapon na sa ato, no? Oh, sa Ilonggo, garab man gihapon na. Din ka magatuto, mag-ani ko palay. Ano dala mo? Garab Garab man po dahil sa Bisaya, no? Ang garab lahi yang agi, daghan. Kung mais, sanggi. But nevertheless, you have the product nga madala. And let that product be mag-grand grow sa process. Now, karon masabtan ninyo, nganong naatay OVE, natay Soynil, natay Life Class, natay SOL 1, 2, 3. Nga naman, process. Pag na-equip ka na, even while nga nag-train ka, pag na-equip ka na, you are now a product. Nga moingon si Lord, this is my man, this is my woman. I will bless this so that this life will become a blessing to many. Establish Dili siya, dayon lang matinag pag na-discouragements mo abot. Kasi na-process siya Even may mga financial breakthrough, breakout sa iyang life, dili siya bas-basta matinag. Nga naman, Lord, promise ka sa ako Kay balo ko, Lord, sa imong word. I need to stay sa imong word. Bisan pa na yung mga disciple nga, manghawa na, manglakaw na, kay dili pa gid magpa-disciple. Thank you, Lord, for the time nga nagpa-disciple siya sa ako. But Lord, i-let go na ko sila, but wala na ako gi-close ang akong door, open gihapon na, Lord, anytime mo balik sila, but I need nga mag-atiman ko mga daghan pa. Nindot, hilakan ni mo ni mong disciple nga wa na nagpakita ni mo, nindot. Pero iya pag-stuck dito. Kay maman ang heart na to, di man ta mo give up sa ila. Muta akong instruction sa inyo, hibawaan ninyo inyong mga disciple nga wa na nagpakita ninyo, usang inyong hibawaan, buhi pa ba siya? O buhi pa, nakita, okay, di pa kumundang mag-ampo kay buhi pa. One day, buhi pa ba siya? Patay na, Lord, human ako, patay naman dahil siya. Hangtod buhi pa na, ayaw pag-undang sa pag-ampo, o pagkunay ko ngay time. Pero, dili ka dapat malangan dito, dunay naghulat diri nga panon sa katawhan. That's the way we prepare for the harvests. So therefore, this is my commissioning sa ato every day. Because the picture nga gihatag ni Lord sa ato, the field is ripe for harvest. And God is waiting for a harvesters. And let that harvest mag-undergo sa process so that it will become a product. Muna nindot kayo, no? Kaniadto, ikaw rin nag-win sa iya. Karon, duha na mo nag-win of others. Nindot siya, leaders, di ba? Kanina akong sigbisitahan. Karon, siya na yung manghagad na ako. Brad, natay bisitahan lain ba? Huy, hallelujah. Kanito siya lang akong giatiman. Gusto na po mong atiman. Because that is the kind of product, igsoon. Kaya kung ikaw hangtod karon na siya pagkatiman, kaya wa pagkagiatiman, made up your mind. Pag una-huna ka. Kung kaniadto, ikaw lang sige ginagastusan, gitanom to sa imo. Time for you to harvest. This time, you need to receive a blessing from the Lord para ikaw na po ang mag-start o gasto sa uban. Amen. Enjoy nato ni igsoon. Kay this is the way of life that God has destined for us. Og mao ni ang journey nato sa GCM. Are you willing to be part of it? Ang tanan nga willing daw mutindog. Kanang tinuod gyud nga willing mutindog. Nga mag-join sa journey nato. Bahalag unsa pa ka nga level sa process, but mutindog ka karon ka, Lord, willing ko Ginoo mag-undergo sa process.
Willing ko, Lord, nga magpa-ligon diha kanimo, Lord. Willing ko, Lord, nga magpa-disciple, Ginoo. And then, Lord, willing ko moadto sa next level about my leadership. Come on, open your mouth and show to the Lord your willingness by praying. Come on, pray. Like Isaiah, ingon sa Isaiah, "Here am I, Lord, send me." You know what? Ma-imagine ako pag kitang tanan din magpagamit. Unsa kay may tabo sa kingdom ni Lord nga gipiyal sa ato kung kitang tanan diri magpagamit na. Unsa kay may tabo karong Sunday. Kung even ang katunga lang sa ato mag-invite nagbag-o. Unsa kay may tabo. And then non-stop na. Una-una imong higala karon, ripe na for harvests. Naghulat ra na siya sa imo nga mag-open ka sa imong mouth. Naghuwat ra na siya sa imo nga imo nang imbitahon. Nakakita na siya sa imo nga taga Domingo nagasimba ka. Taga Domingo ni aka dinhi. Mag-cell group ka kahibawlo na sila. You know what? Ang prayer ana mga amigo nimo kanus aka ko ni imbitahon no. Kay curious na kay ko anak niya ba. Pero even until now wala pa ka nag-open sa imong mouth para mag-invite sa iya. This time, think of that brother or sister. I-pray nimo siya kay Lord. Come on, open your mouth and pray for that someone. Loved ones ba na nimo? I-pray na. Ang tanan magsugod sa prayer, igsoon. Have a burden in your heart. Dili ka dapat empty-handed. Yes, nagdala ka sa imong offering, finances nga offering nimo. But you know what? Ang greatest offering nga gihatag nato kay Lord, una atong life. Ang next is our service nga mag-result sa people nga masulod sa gingharian sa Ginoo. Lift up your hands as you pray. Hilaki na sa Ginoo igsoon unless na i-burden, walay mahitabo. Basig dugay ng panahon, wala na ka nag-invite. Nagsalig na lang ka. This time, pangayuan na nga burden. Kasi kay Lord na igsoon dili na gikan kay pastor, please. Ayaw mo paghimo kay sige lang mo kadungog kay pastor o sa imong leader nga mag-challenge. No. Mouthpiece lang mi ni Lord. Tagasulti lang mi ni Lord. Og itugot nga kung ikaw karon na convicted ka ni ana, imong i-receive nga Lord, imuha ni Lord, ikaw ni Lord. Salamat Lord, paggamit nimo kay pastor Lord. Salamat Lord, paggamit nimo sa akong leader Lord, among team Lord, salamat. Nga dili mi magundang Lord, ripe na ang harvest Ginoo. Yes, hallelujah Lord, this is for your name's sake Lord. Lord, you have shown us, oh God, this place. Dili mi misugot, Lord, na kami lang mag-enjoy sa imong presence every Sunday. Lord, nindot kay imong presensya, Ginoo. Maka-pour out mi sa among heart, maka-pour out mi sa among problem, maka-pour out mi, Lord, sa among needs. Ando na mi word, promise ni mo, Lord, ngayon, I will listen to you. I will hear your prayer. And I will answer you when you call upon my name. Pour out your heart before the Lord, my dear brothers and sisters. Pour out your heart before the Lord. Unsa pa ng mga babag diha. Unsa pa ng mga attitude nga babag. Unsa pa ng character nga nag-struggle ka. Pour that out before the Lord. Ayaw i-baby ng mga butang nga kay balo ka babag. Ayaw siya i-baby. Ayaw siya isulti. Unsaon man ingani mangyud ko. No. Today, release that. Nga naman, you are a great product. Gamiton ka ni Lord. Effective ka nga produkto, igsoon. Makitaan ka lang nila. Imo palang dagway, imo palang pamarog, makita nila, mabless na sila sa imo. Why? You are a finished product before the Lord. Effective ka nga produkto. Kay balo ka nga, dili ka perfect, pero itabunan ka sa dugo ni Jesus. Iya kang i-cover, iya kang i-preserve. Ang mga people sa gawas mo, tanaw nimo, mabless sila sa imo. Even without mentioning it. But believe in your mind and your heart that you are being blessed by God. Of course, be aware of course, sa mga negative nga ginabuhat sa enemy sa imo. Dili ka dapat maipiktuhan because that is not your identity anymore. Ayaw pagka-sensitive sa mga negative. Pag negative, ipas lang na nimo. Kaya ang tinuod, ang atong identity naalang kay Lord o nasa yang word. You are a child of God.
And the Lord has a great plan for you. You have a great and bright future. You are successful. You are prosperous. You are created in the image and the likeness of God. That is our identity. Og walay tao nga dapat muruwin ni ana. Because the Word of God is our final word, final authority. In the name of the Father, Lord, even your Son Jesus, our Savior Jesus, we come and receive the word this morning, O God. Truly, you have said, and we receive, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Today, Lord, we ask of you, Holy Spirit, to send forth workers or laborers in the harvest field. And today, Lord, here we are, GCM family. We are the harvesters, O Lord. Use me and use everyone in this room, Lord, to become a worker in the field. And when that harvest may result, O God, among pagadadon diha sa imong bodega, Ginoo, sa imong barn, Lord God. I-process na mo, Lord, nga mamahimong great and wonderful, excellent nga product. Able as well, Lord God, to bless others. Lord, this is who we are before you. And we are lifting our hands, Lord, and say together as a family, use us, O Lord, for your kingdom expansion. Bring us, O Lord, to the people nga naghulat sa amo, ripe for harvest, among loved ones, Ginoo. Lord, among mga relatives, O God, ang among mga friends, even ang among mga colleagues, Lord, wherever we are, ang among mga customers, people around us, O God, dili mi kinahanglan mag-struggle. All we need is to listen to the flow of the Holy Spirit and let the move of God be upon them, the power of God. Lord, we are praying, dili lang full house, Lord, kanang overflow nga attendance, Ginoo. Every Sunday, come on, believe the Lord that God will give us the overflow attendance every Sunday. Believe, just believe, just believe, just claim, just agree with me this morning, because this is our portion. Lord, the overflow of your people to come worship you in spirit and in truth. Lord, that their lives be changed, oh God, and they will commit themselves to serve you as well, Father. And here we are, Lord, laborers will go out and bring that harvest into this place, oh God, of your process. For the glory of your name, this is our prayer in Jesus' name. Everybody say, everybody say, amen. Clap your hands to Jesus.